Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Muli po tayo ay nandito sa ating bahay-sambahan upang tayo po ay makasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. At salamat po sa inawit ng koro, My God is near. So kahit may bagyo, naririyan ang Panginoon. Amen po mga kapatid. Kumusta po kayo sa dumaang bagyo? Wala ho ba namang na-damage sa inyong mga bahay, ari-arian? Meron ho ba? Wala naman? Okay. So salamat po. Doon po sa ibang lugar ay mayroong mga nasirang mga lugar. Merong, I guess, 37 yata yung namatay na. So natabunan daw po ng lupa, gumuho. Dito rin po sa Pilipinas, somewhere sa Mindanao. But praise the Lord na tayo po ay hanggang ngayon ay buhay pa. At salamat din po naman sa ulan dahil kung walang ulan ay talagang mahihirapan tayo. At kahit na minsan sa iba ay mahirap ito, but ito rin po naman ay biyaya sa atin ng ating Panginoong Diyos. At salamat din po sa mga bisita natin. Meron pa ho bang bisita ngayon dito? Narito pa. Pakitaas nga po ang kamay. Meron pa? Wala na yata, nakauwi ng lahat? Okay, so, at kung meron pa po, ay welcome po rito sa Good Shepherd. Kami po ay nagagalak na kayo po ay palaging nakakarating dito, na wala po naman tayong pinag-uusapan kundi ang atin pong Panginoong Diyos. At tayo po ay dadako na po sa ating pag-aaral. Ang oras po natin ay 10:40. At normally yan po ang time po natin para tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. At ito po ang ating ikalawang linggo ng buwan ng Hulyo. At atin namang natatandaan pa ang ating tema ngayon. Natatandaan pa ho ba ninyo? Tungkol po sa pagpapalakas na, pagpapayaman, enriching ng atin pong buhay espiritual. At sana po yung ating mga napapag-aralan sa mga linggong nadaan ay hindi po natin nakakalimutan, ating inaalaala at atin pong ipinagpipray na sana po yung mga bagay na yon ay atin pong magampanan kung mayroon pong instruction sa atin tungkol po sa ating pag-aaral. At ngayon po naman ay tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating pong talata ay dito po sa Aklat ng Galacia. Ang talata pong ito ay ating nang napapag-aralan sa ibang bahagi ng pag-aaral. Ngunit sa ngayon nga po ay tayo po yung mag-aaral sa may bahagi po sa spiritual enrichment. Buksan po natin sa Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 at babasa po tayo na medyo mahaba-haba, about 11 verses ng atin pong talataan upang makita po natin ang sabi nga po ay idea tungkol po sa enrichment. Sa verses 13 up to verse number 25, ang atin pong babasahin ngayong umaga. At sa atin pong pagbasa ay muli pong tayo ay tumayo. At do ito ay address sa mga mananampalataya ng Galacia na kung saan sa ngayon ay hindi na existing marahil ang church na yon, but tayo po ang nabubuhay sa ngayon, kaya we can claim na ito pong statement dito ay para din po sa atin. At atin pong sundan, ako na lang po ang babasa ng malakas sa screen, naririyan po yung ating talata. Ito po ang sabi ng talata, sapagkat kayo mga kapatid, tayo po ang mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay ng kadahilanan sa laman,
kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran kayo. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita sa makatuwid ay dito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo rin ay nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mangaglipulan sa isa't isa. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Datapwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kapintasan. Verse 24. 24. At ipinako sa krus ang mga nakay Kristo Jesus, ang laman na kasama ng mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Pagpalain po ng Diyos ang Kanyang salita, tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami nga po ay naririto sa iyo pong banal na harapan. Kami po ay nagpapasalamat na muli na kami nga po ay nakasasamba sa iyo, na kung saan bahagi po ng aming pagsambay ang pag-aaral ng iyong salita. Muli, Panginoon, ang dalangin ko po sa iyo ay inyo po kaming sasamahan, inyo po kaming gagabayan, at ang inyong lingkod sa pagbabahagi ng inyong salita, sa inyo po ako umaasa na kayo po ang magbibigay ng karunungan at kahusayan. At aming Ama, ito po'y dalangin po sa iyo na may pagpapasalamat. Hiningi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po'y magsiupo. At salamat po sa Panginoon na tayo nga po ay nakakasambang muli sa araw na ito. At purihin ang Panginoon na ang Kanyang salita ay bukas sa atin, mga anak niya. I hope kayo po, hindi lamang dito sa church, kundi sa inyong mga bahay, ay may nagbabasa po ng banal na kasulatan. At ngayon nga po, sa umagang ito, ang paksa po ng ating pag-aaral ay pagtatamo ng kayamanang espiritual. Yan po yung paksa natin. Pagtatamo ng kayamanang espiritual. Okay. Ang isang magandang kalagayan ng buhay ng mga anak ng Diyos
ay yaong mayaman sa kaniyang espiritual na buhay. Tama po mga kapatid? Naniniwala ho ba kayo na isa sa magandang kalagayan ng buhay ng mga anak ng Diyos ay yung siya'y mayaman sa bahaging espiritual? Okay, sapagkat ito ang magtataguyod upang ang kalooban ng Diyos ay maisagawa sa buhay. At ang bagay na ito ay kalooban ng ating Diyos sa bawat isa. Tama po? So kaya po, yung mayamang ka sa bahaging espiritual ay isang napakahalagang katotohanan na itinuturo ng salita ng Diyos. At nawa po ay ito po'y atin nga pong ninanais na makamtan sa ating buhay. Kaya po naman, ngayong umaga ay ito po yung ating bibigyan ng pansin sa pag-aaral ay ang kahulugan ng kayamanang espiritual. Nais ko muna pong ibigay ang kahulugan ayon po sa aking pagbubulay. Ito po'y sarili kong pagpapahayag. Wala po akong tinularan nito. Ito po'y aking pag-unawa sa salita ng Panginoong Diyos. Mula po sa pagpapakilala po ng talata, ito po yung aking kapaliwanagan. Ito ay ang pagkakaroon ng buhay na may malalim na kaunawaan sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. At ito ay may kaugnayan sa buhay pananampalataya na ipinakikita ang binago or nabagong buhay dahil sa paggawa ng Diyos at patuloy na naghahangad sa paglago nito. Yan po yung aking pakahulugan. Naririyan po naman sa unahan. So, sabi nga po ay pagkakaroon ng buhay na may malalim na kaunawaan sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay o sa ating buhay. Okay? At ito ay may kaugnayan sa buhay pananampalataya, espiritual na ipinakikita ang binago o nabagong buhay dahil sa paggawa ng Diyos at patuloy na nagpaghahangad sa paglago nito. Yan po yung aking pakahulugan mula po sa ating binasang talata. So sana nga po mga kapatid ay meron tayong tunay na kaunawaan dito sa bahaging ito. Okay? At nawa nga po ay maging panalangin natin. Dahil ang sabi ko nga, mahalaga ito sa buhay natin, hindi lang natin alaman, kundi talagang nasa sa atin. So, alam nyo, tinitingnan natin ang ating mga sarili. Pag sinabing ikaw ay healthy, nakikita sa iyong lagay. Sa bagay, ano ba ang definition ng healthy? Malakas ang katawan o mataba o payat? No? Ay healthy ikain tao ngayon dahil mataba. Ganun nga baga ang definition? Okay, so pagka ang doktor ang ating tinanong, meron silang kahulugang sasabihin. Kaya nga ay nasa tamang kalagayan, yung size ng katawan sa age, at pagkatapos ay malakas. Yan po yung ibig sabihin ng healthy. So gayon din po naman, pag sinabi nating spiritually, ikaw ay mayaman, ay makikita rin naman ito sa buhay mo. Tama po? May napapansin din sa iyo, nababasa rin sa iyo na ang ikaw ay talagang isang Kristiyanong ayos. Na ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan, ito ay iyong
pinanghahawakan, niyayakap mo sa buhay mo. Pero pagka wala yan, kahit nasabihin mong healthy ka, abay, malaking question sa buhay mo. Kaya po ito'y ating pinag-uusapan. At salamat po na meron tayong banal na kasulatan sapagkat dito po natin nakikita ang kanyang pagpapaliwanag. Bagaman tayo po ay nagpapaliwanag, ay atin po palaging ikinukonect, atin pong palaging ibinabatay sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Okay. At salamat po sa kanyang salita na mayroon tayo. Ngayon, dito po sa ating binasang talata ay masabi ko po na ito po yung nagpapakilala. So, ang pagpapakilala sa pagtataglay ng kayamanang espiritual. Dito po sa ating binasa, dito po sa verses 22 and 23, ay masabi ko pong yaan ang isang pagkikilanlan sa buhay ng isang Kristiyanong mayaman sa bahaging espiritual. Kayo ba'y naniniwala diyan? Kayo ba'y agree diyan? Sapagkat ang sabi po ng ating talata, dito sa ating binasa, pagkatapos na banggitin yung verses 19 to verse 21, ay nandito yung sinasabi tungkol sa bunga ng Espiritu. Ano ang sabi rito? Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Okay? So kung ikaw ay mayaman sa espiritu or rich sa iyong spiritual na buhay, isa sa iyong taglay ay yung pag-ibig na yon. Tama po? Tama nga po ba mga kapatid? At ang pag-ibig na ito po ay pag-ibig na mula sa Diyos. Agapaw. Okay? Or agape. Yan po yung pag-ibig ng Diyos. So, yan po yung ipinakikita rito. Isa yan sa pagpapakilala na sa pagtataglay ng kayamanang espiritual, ikaw ay mayroong pag-ibig ng Diyos sa puso mo. Hindi yung mayroong kang tinanggap, kundi yung pag-ibig na yun ay iyong naipapadama. Iyong naipapakita. Sapagkat yan po naman ay malinaw na sinasabi rito sa ating talata. Ano ho? Yan ang sinasabi rito sa ating talata sa verse 14. Sabi riyan, ay ito po ang sabi, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita sa makatuwid ay dito, ibigin mo ang inyong kapwa gaya ng iyong sarili. So mga kapatid, malinaw po yan sa atin pong banal na kasulatan. Isa sa pagkikilanlan ng kayamanang espiritual at kung ikaw nga ay mayaman, ay meron kang pag-ibig na ito. Amen po? So yan po yung sinasabi. And then, malinaw po naman dito na binabanggit na eh. Okay? So, pag-ibig, bunga ng espiritu, katuwaan. Mayroon kang tuwa sa iyong buhay. Ay saan ba itong tuwang ito? Of course, ito ay tuwa na pang-Kristiyanong tuwa. Ay marami po ang natutuwa sa kung saan sa mga bagay, pero yung katuwaan po dito ay katuwaan na ibinibigay po ng banal na Espiritu sa atin. Spiritual joy. Tuwa na mula sa Diyos. Siguro, tuwa ng kaligtasan. Tuwa ho ba kayo na kayo naligtas? Yung iba ay nagsasabing, naligtas pa ako. No? So, kung kailan ako naging Kristiyano, saka pa ako nakakaranas ng ganito. Para bagang hindi tuwa. Pero, ang sabi po, ang bunga ng Espiritu ay
katuwaan. At sinasabi ng ating pag-aaral, ang kayamanang Kristiyano sapagkat kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ay dapat ito ay nasa iyo o nasa atin. Tama po? Yan po yung sinasabi. Sana'y ating inuunawa ito. Ganito pala ang Kristiyano, hindi pala basta siya tao. Siya pala ay mayroong pag-ibig na nagmumula sa Panginoong Diyos sapagkat siya'y ibinigay ng Diyos ang pag-ibig sa Kanya. At kung nasa Kanya ang Diyos, meron siyang pag-ibig na katulad ng sa Panginoong Diyos, meron kang agape love. Agape rin po ang binanggit niyan, no? At yan po yung pag-ibig na napakaganda. At naririyan po yung katuwaan. So kaya po iyong i-analyze sa iyong buhay. Ikaw ba as Christian, ikaw ba'y tuwa sa iyong buhay bilang Kristiyano? Abay pagka hindi ka tuwa, katulad yan, para kang gutom, kaya walang laman ang tiyan. No? Pero pagka ikaw ay busog, ay masaya ang buhay mo. Okay? Tama po Okay? Ay Kristiyano ka, hindi ka natutuwa sa iyong kaligtasang natanggap. Hindi ka natutuwa sa iyong kapatid. Abay kaiba yan. Kaya po sinasabi po natin at salamat po sa ating pag-aaral. At salamat sa banal na kasulatan na ipinapahayag po ang bahaging ito. Tuwa ho ba kayo sa inyong pananampalataya? Sana nga po, kayo ang nakakaunawa, kayo ang nakakaalam ng inyong kalagayan, ako ang nakakaalam ng kalagayan ng buhay ko, but sinasabi po natin ang ayon sa sinasabi ng talata. Ano pa ang sabi rito? Hindi lamang pag-ibig, katuwaan, kapayapaan. Isa yan sa bunga ng banal na Espiritu. At yan ay isa sa dapat dinamang nasa sa atin. Payapa ba ang buhay natin? Mga kapatid, payapa ba ang buhay natin? Asli, payapa ba ang buhay mo? Amen. Dapat yan ay nasa sa atin. Bagaman ang mundong ito ay ganito ang kalagayan. Pero kung ikaw ay tunay na mayaman sa Panginoon, hindi ka matatakot sa nangyayari sapagkat alaman mong sadyang ito'y mangyayari. Alam nating pagrabi pa ang mangyayari sa daigdig na ito, but praise the Lord sapagkat ikaw ay anak ng Diyos, alaman mo ang katotohanan kung anong buhay, ano ang pag-asa mo sa Panginoon. Kaya po ang sabi rito, ang bunga ng Espiritu ay pangatloy, kapayapaan. Amen? 7 ho yan kung inyong binilang. Payapa ho ba tayo sa sitwasyon natin ngayon? Sa sitwasyon ng ating gobyerno minsan? Sa sitwasyon ng ating kabuhayan? Ano bang hinaharap natin? Okay? Kahapon po, naroon ako sa Malitam, yung ating isang kapatid na sinishare natin doon, may sakit. Sabi ko, Brad, huwag kang malungkot sapagkat isang araw, kung tayo man ay may ganitong kalagayan, babaguhin ang ating lupang katawan, bibigyan ng Diyos ng perfect body. Saan natin makikita yon? 1 Corinthians chapter 15, yung sinasabi ni Brother Joven kanina, yung hindi kayo satisfied sa inyong ilong, hindi kayo satisfied sa inyong height, sa inyong size, babaguhin ng Panginoon sa inyong buhok. Babaguhin lahat yan. So ang ating pananaw ay hindi po nakatuon sa mundong ito, kundi doon sa langit na bayan. Kaya po yung ating kapayapaan nasa puso natin. Amen po, mga kapatid. So yan po yung sinasabi rito, payapa ho ba ang buhay ninyo? Okay. Kayo nakakaalam yan, pero may lungkot din Pero pag iyong sinuri, mayroon tayong kapayapaan. Ano pang bunga? Ang sabi po rito, pagpapahinuhod. Okay?
The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long, sabi rito, long suffering. Pagpapahinuod, long suffering. Mahaba ang pagtitiis. Okay, meron ba kayong pinagtitiisan? Kayo ba'y nakakapagtiis? Ay ano pang magagawa? Ay talagang ganito ang buhay, di magtiis. Ano ho? Pero pagka ikay nasa Panginoon, magkakasama yung lahat yan. Ay nagsasuffer ka nga, pero nakasimangot ka naman. Ay hindi tama yun. Ano? Pero ang isa pong tunay na malago sa Panginoon, kahit ka na mahirap, ikay nakakangiti. Kahit na ikay mahirap, ikay nakakaawit. Amen. Oho, hindi yung palagi na nakasibangot. Alam ba yung sibangot? Ayun, yung iba hindi sanay sa Batangas na salita. No? Aha. Sibangot, nakakunot ang noo. Aha. So, yan po yung sabi, long suffering. Ay, siyempre, long suffering, ay di mahaba nga yan. Oh, hindi yan iisang dangkal, hindi yan iisang dipa. Yan po ay mahaba. Pero yan po ay sinasabing bunga ng Espiritu. At kung tayo po ay mayaman sa bahaging ito, mayroon po tayo niyan. Amen? Okay, tingnan po natin ang sunod. Long suffering, kagandahang loob. Yan po ang sabi, kagandahang loob. So ano ba yung kagandahang loob? Anong ipinakikita ron? Gentleness. Gentle. No? Hindi butangiro. Hindi palaaway. Hindi yung matingnan mo laan ng kaunti, agad yung masama na ang interpretasyon sa iyo. Okay? Pagka gentle, palaging mingiti yan. Okay? Hindi ang espiritu niya palaging palaban. Hindi po tayo ganun. Aha. Okay? So, yan po yung ipinakikita ng ating talata rito. And then, kabutihan. So, anong ibig sabihin ng salitang mabuti? Alam na po natin ang kahulugan nito. Ibig sabihin, ipinakikita mong ikaw ay gumagawa ng tama. Okay? Ginagawa mo yung tama, hindi yung mali, kundi yung tama. Okay? Ano pa? Pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. So mga kapatid, very clear ang ating banal na kasulatan. At salamat po na ito po ay ating nakikitang itinuturo sa banal na kasulatan ang tungkol po dito. So ang isang Kristiyano na mayaman sa spiritual na kayamanan ay makikita sa mga katotohanan ito at hindi ang kabaligtaran nito. Tama? Pag ikaw ay mayaman dito sa bahaging ito, hindi yung kabaligtaran. Ay alin ba yung kabaligtaran? Ayun nga pong binanggit sa 19 hanggang verse 21. Hayag ang gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo-talo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. Yan po yung opposite ayon sa pagsasabi ng ating talata. Kaya po mga kapatid, napakaganda po yung ating pag-aaral sa mga pagkakataong ito. Naririyan po yung kanyang kanyang kahulugan, naririyan po yung pagpapakilala ng sinasabing mayaman tayo o sa kayamanang espiritual. So kayo ba'y natutuwan? Mayroon tayong Bible na nababasa natin ang bagay na ito. Yes, dapat po tayong magpasalamat. Bilang Kristiyano, dapat nating makita ang mga pagtuturong ito.
Sino man tayo, young people, young pillars, legions, shepherds men, at maging sa mga visitors po namin kung mayroon, ito po yung magandang bahagi ng buhay. Alam po niyo kung bakit po ang mundong ito yung napakagulo? Gawa po nung laman. Gawa po nung old nature. Okay? Yan, ngayon, ang ating bansa. At hindi lang naman ang Pilipinas. No? Kundi ang buong mundo. Napakagulo. Pero salamat po sa Panginoong Diyos na mayroon pong pagtuturo sa mga mananampalataya tungkol sa bunga ng Espiritu. Tungkol sa kayamanang napakagandang maranasan, makamtan ng bawat isa. Na maging sa mga Kristiyano, bawat isa sa atin. Yun po yung magandang ating nauunawa at nakikita sa ating buhay. So, mga kapatid, naririyan ho ba kayo? So, ipinakita po natin diyan ang pagpapakilala sa pagtataglay ng kayamanang espiritual. Mahalaga ho ba ito? Amen po, mga kapatid. So, yan po isinulat na may gabay at sabi nga po, ito ay mula sa Diyos, ito ay paggawa ng Diyos at gagawin ito ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga anak. At sana nga po ay ito po'y ating nauunawa ang mabuti. So, marami pa po, yung kumbaga, I hope nasasakop nito, but maaari tayong mag-isip pa ng marami pang mga bagay na bunga ng Espiritu na maikukonek natin dito sa ating binasa o binanggit na talataan. So, katulad po nitong kagandahang loob, yung pagtatapat. So, pagka maganda ang loob mo, nandoon yung willingness na ikaw ay gumawa ng mga bagay na ika-aayos ng kapwa mo. Ikatatatag ng buhay nila ng bawat isa. Pagdating sa church, gayon din ang iyong iisipin. No? Sa iglesia, ano ang aking nakikitang magandang bagay sa church? Ano yung aking may kukontribute? Bunga din yan pagka ikay mayaman sa Espiritu. Hindi ka magiging maramot, magiging open ang iyong sarili sa mga bagay na espiritual. Dahil mayaman kaya sa bahaging espiritual Kaya po, salamat sa Panginoon. So, ngayon, naririyan nga po yung pagpapakilala. At pangatlo po, third point na po tayo, halos nababanggit ko na po, ay bakit po baga ito ay ipinakikilala? Dahil ito po ay pangangailangan ng bawat Kristiyano. Ito ay kailangan ng bawat Kristiyano. So, third point, ang pangangailangan sa kayamanang espiritual. Okay? Ang pangangailangan sa kayamanang espiritual. Nabasa na po natin ang 22 and 23. Ipinakikilala nga po rito yung mga kayamanang ito. At natutuwa tayong nababasa natin ito. Pero bakit, ang tanong natin, bakit kailangan? Bakit kailangan? Okay? So alam po niyo mga kapatid, maaaring alam natin ito, pero ang sabi natin, kailangan ng bawat isa sa atin ito. Amen? Naririyan niya sa banal na kasulatan, hindi lamang para mabasa, kundi itinuturo sa atin na kailangan natin ito. Bakit kailangan? Ito po ay lakas po natin. Mga kapatid,
Itong kayamanang spiritual ay lakas natin. Sa ano? Ito po ang ilang bagay. Mula din po diyan sa idea ng mga talatang yan. Ito yung isinulat ko. Ako'y gumawa po ng outline para masabi ko po sa atin. So, kung tayo po'y mayaman sa bahaging spiritual, ito po'y kailangan po natin para sa pagtatamo ng mapayapang buhay. Aha. Kung ikaw ay mayamang spiritual, ito ang maglalagay sa iyo ng mapayapang buhay. Aha. Kaya nga po yung mga unang mga Kristiyano, yun pong nung binuo ang Amerika, mga Kristiyano po yung gumawa ng konstitusyon ng Amerika. Okay? Nanduroon yung mga hinaharap nila, mamamatay tayo rito. Dahil sa pinaplano natin magandang planong ito, ang mundo ay kung ano-ano ang iniisip. Sabi nila, mamamatay tayo. Hindi ko na po kinuha ang pangalan ng mga tao. Pero ang sabi nila ay okay lang sa kaayusan ng ating bansang ito. Okay? Meron silang kapayapaan sa kanilang buhay. Kinakailangan po natin ang kayamanang spiritual, number 1, para sa pagtatamo ng mapayapang buhay. Kumusta po ang buhay natin? Sa lagay ng mundo natin, sa lagay ng kapaligiran natin, payapa ho ba tayo? Napakahalaga po. Napakahalaga pong tayo po'y payapa. Ay, paano ka magiging payapa? Ay, magiging payapa ka kung ikaw ay mayaman sa spiritual na buhay. Pero hindi ka magiging payapa pag wala kang kayamanang spiritual. Bakit? Pag wala sa iyo ang kayamanang spiritual, ang nasa sa iyo ay ang bahagi ng mundo. Yun ang yayakapin mo. No, hindi naman po, dalawa lang naman ang panig ng tao eh. Kung wala ka sa kanan, ikaw ay nasa kaliwa. No? Tama ba ga? Right and wrong. Pag wala ka sa right, ikaw ay nasa wrong. Ay, nandoon ho lang ako sa gitna. Naman, walang ganun eh. Pero tayo po'y malalagay doon sa isang lugar na tama pagka po tayo ay mayamang espiritual. Pangalawa po, layunin po ng kayamanang espiritual ay para sa paglalapat-lapat na buhay. No? Para sa paglalapat-lapat na buhay. Anong ibig ko sabihin lapat-lapat? We are close to each other. Amen? Tanungin ko kayo ho ba'y malapit sa isa't isa? O meron lang tayong pinipili? Sa tingin ninyo, kung taglay natin ang lahat ng ito, meron kaya tayong lalayuan? Meron tayo kayang iiwasan? Alam nyo yung laywan? Laywan ang tawag sa Batangas. Yung pukyutan. No. Makikita nyo sa kanilang lugar. Magkakadikit yan, magkakalapat. No? Wala diyang naririnig yung isa at ayaw pumarini. Yan ay magkakadikit na lahat eh. Pero, kumusta tayo? Ay, di niya ako uupo. Ayaw ko rin umupo. Ganun ba tayo? Pwede ba nating upuan ang lahat ng itong lugar? Pwede ba nating katabihin yung lahat ng kapatidian? Alam niyo mga kapatid, dapat po yun ang nadidevelop sa atin. At yun po yung bunga ng sinasabing kayamanang espiritual.
Tama ho ba? Amen po ba mga kapatid? Oho, ito po'y napakahalaga. Salamat sa Panginoon. At mayroon pong ganyang pagtuturo ang banal na kasulatan. Ano pa? Para sa pagiging matatag na buhay. Pag ikay mayamang espiritual, matatag ang buhay mo. Hindi ang ibig ko sabihin matibay yung building mo, kundi ikaw sa iyong sarili. Alaman mo kung paano ka haharap sa mga problema ng buhay. Hindi yung nakakangiti ka lang pagka maraming pera sa bulsa at pagka wala na'y palagi na nakasibangot. Okay, bagaman kinakailangan natin yung marami, maganda yon. Pero pag ikaw ay mayamang espiritual, hindi totoong magiging problema mo ang bagay na yun. Tama po? Tama ho ba yung sinasabi natin? Okay? Pero ang mundo, sabi ko nga, itong nasa pamahalaan, marami riyan. Sana naman ay hindi lahat. Sabi ko, bakit itong mga taong ito, hindi na naman nila kayang ilagay sa tiyan yung kanilang nasa kanila. Bet baga hindi i-distribute ito doon sa mga taong talagang wala. No? So kaya po tayo minsan nakakapaghambing. Sana kung ang bansa natin, ang mga namiminuno ay ganito ang buhay. Ganito ang kanilang personalidad. Sana maganda rin ang bansa natin. At maging sa church din, mga kapatid. Ano po? So, nandoon po yung pag sinabi natin magandang buhay, ay hindi lamang po sa material things, kundi maging sa espiritong taglay natin. Kaya po mahalaga po yung kayamanang espiritual. Number 4, para sa pagiging masaya ang buhay. Yung isa ay matatag, ito po na may masaya. Palagi kang mayroong ngiti. No? Ikaw ba'y nakakangiting palagi? No? Ang sabi natin, ako'y stress. Stress ako sa mukha ng taong ayaw. Di ba ga? Oo. Aywan ko. Nung si Apostol Pablo, pag binasa niyo ang buhay ni Apostol Pablo, nung malapit na siyang mamatay, ang sabi niya, buhat ngayon, sa lahat ng dugo ng mga tao, ako'y malaya na. Ang ibig sabihin, hindi siya na-stress sa kanino man sa kanila. Nakausap niya No, meron siyang magandang espiritu, kaya masaya ang buhay niya. Kaya po mga kapatid, salamat mayroon tayong pag-aaral na ganito, spiritual enrichment. Okay? Kailangan natin ito para sa masayang buhay. And then, kailangan natin ito para sa pagiging malago o malusog ang buhay. Yung kanina, nabanggit ko na yung salitang malusog. Pero hindi ang tinutukoy natin dito ay yung, pwede rin naman gamitin natin dito. Dahil pagka tayo ay wala sa Panginoon, kung ano-anong ipapasok natin dito. Di ilulusog din ang buhay mo. Hindi ka magnanais nung sinasabi dito sa 19, mga paglalasing, mga kalayawan. Okay? Ano pa? Na mga binabanggit sa 20, pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya at kung ano-ano pa, ay kung hindi yan ang iyong taglay ay yung mga bahaging sinasabi ng verses 22 and 23. Masaya, malusog ang buhay po ng bawat isa. Amen po? Kaya po, yung iglesia ng Thessalonica as our example, pag inyo pong binasa yung chapter 1, at ito na may atin na ring nabasa noon pa, na-preach na rin natin. From verses 3 to verse number 10, tingnan po ninyo, bilang tayo po naman ay nag-aaral, ano po ang sabi ng talatang ito? Ito ang sabi ng talata, from verse number 2, nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos
dahil sa inyong lahat na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin na inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Bati po ito para sa lahat. Hindi sinasabi ron sa iilan lang, kundi sa buong iglesia. Kaya po ginagawa natin itong halimbawa. Maganda yung kanilang spiritual na kalagayan, ang church na ito. Maganda ang patutuo nila, maganda ang relasyon nila sa isa't isa, nagtutulungan sila sa isa't isa. Kaya naman, bantog ang iglesyang ito. Hanggang ngayon na ipipreach ang iglesyang ito dahil sa kanilang magandang kalagayan. So mga kapatid, salamat po sa Panginoong Diyos na ipinapaunawa sa atin, kailangan po natin na tayo po ay maging mayaman sa bahaging espiritual. Amen? Okay, so last point, dahil kukunti na yung oras ko. So nabanggit na po natin ang kahulugan, ang pagpapakilala, ang pangangailangan. Okay? Nabanggit na natin ang lahat ng iyon. Ang tanong, kumusta po ang buhay natin? Mayaman ho ba na tayo? Pag inyong inanalyze ang inyong sarili, mayaman na ho ba tayo sa bahaging ito? Ano sagot ninyo? Mayroon ng kaunti. Pero dapat ang sabi nga po enrichment ay di tayo magpayaman. Tama? Ay nag-aaral ng enrichment, ay ayaw namang magpayaman. Ay hindi ka nga yayaman. Pero kung ating nakikita ang hamong ito sa salita ng Diyos at tayo po ay nanduroon sa katotohanan, yes, ako'y agree diyan. Yayaman tayo. No? Pero pagka negatibo po yung ating mga damdamin at takbo ng ating isip sa bahaging ito, hindi po tayo lalago. Amen? O diyan sa taas, kumusta kayo diyan? O kinakailangan tayo yumaman. Okay? Sa bahaging espiritual. Kung kayo meron ng pinansyal na kayamanan, ay gayon din kinakailangang maganda yung tayo'y mayamang espiritual. Amen po? Okay. So, paano mangyayari ito? Kayo ba'y mayaman na? Espiritual. Mayaman na ho ba? Si Brother Mar, mayaman na. Okay? Lahat ho ba'y mayaman na? Young people? Pero gusto nating yumaman, young people. Okay, salamat. Ay sa mga ama. Wala na imik mga ama. Yun. Ay sa mga ina. Sa mga young pillars. Mayroong dadalwa yata tayo narinig ko. Ilan ba ang mga young pillars? Balita ko, 40 plus ang young pillars. No? Pero nakakalungkot ang young pillars sa fellowship nila, sa 10 yata, 8 minsan. Ay, paano tayo yayaman? Okay, so, sa huli pong bahagi, sapagkat itinuturo ito sa atin, paano ako yayaman? Ito po, kinakailangan po natin ang pagpapasiya para sa pagtatamo ng kayamanang espiritual. Mga kapatid, kinakailangan po nagpapasiya tayo. Woo! Ano? Gusto ho ba natin? Okay. So, ngayon,
Ito po yung dapat nating makita. Mula po sa instruction ng ating talata, sa pagpapasiya para sa pagtatamo ng kayamanang espiritual mula sa ating talata, nangangahulugan ito. Meron tayong dapat pagpasiyahan. Anong ibig ko sabihin? I-recognize natin na ito po, dapat nating i-recognize pagkilala sa katotohanan sa biyayang tinanggap natin kay Kristo. Ano ho? Pagkilala sa katotohanan sa biyayang tinanggap natin kay Kristo. Bakit ba ako'y magpapasiya na ako'y dapat yumaman espiritual? Dahil sa ginawa sa akin ni Kristo. Tingnan ninyo diyan sa chapter 5, verse 1. Tingnan ninyo. Nasa huling bahagi na po tayo. Bagaman meron dito dinidiscuss na doctrine, pero kumukuha lang po tayo ng mga aplikasyon. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Narito akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli ay wala kayong pakikinabanging anuman kay Kristo. Oo, pinatutuhanan ko muli sa bawat taong tumatanggap ng pagtutuli ay siya'y may kautangang tumanggap ng buong kautusan. Kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayong nangag-iibig na ariing ganap sa kautusan, mahuhulog kayo sa biyaya. Sapagkat tayo sa pamamagitan ng Espiritu sa pananampalataya ay naghihintay sa pangako ng katuwiran. Ano po yung ibig kong sabihin dito? Minsan, hindi natin totoong na-appreciate ang hamon. Narinig natin, kinakailangan tayo'y lumago, maging mayamang espiritual. Ang sabi naman natin, ayaw ko. Dahil meron ka nang kinikimkim na kung ano-ano sa buhay mo. Diba? Okay? Ayaw mong sundin ang mga instruction. Ang gusto mo pa rin yung palaging iyong pagiging gigil. No? Yung pa rin iyong kagustuhan ang gusto mong mangyari sa iyong buhay. Di ba ganoon tayo? Tama? Yung old nature natin, yung sinasabing pita ng laman, lust of the flesh, yon ang nangingibabaw minsan sa ating buhay o maraming beses sa ating buhay. Pero paano ko ito mapapagtagumpayan? Ano yung pagpapasiya para mapagtagumpayan ko ito? Dapat kang magpasiya na ako'y anak na ng Diyos Hindi ko na dapat yun ang niyayakap na luma. Ang dapat kong niyayakap ay yung bago. Naunawaan niyo ang aking sinasabi? So, bagaman doctrine ang pinag-uusapan dito sa pagtutuli, yung Old Testament and New Testament, but also, pag ating i-apply spiritually ang bagay nito, yung old nature natin at bagong nature, ay mai-apply natin sa katotohanan ito. Now, ako'y anak na ng Diyos, ay kinakailangan ang makita sa akin ay ang bunga ng Espiritu. Ako'y umaman sa spiritual na buhay kaysa sa makalamang buhay. Yun po yung sinasabi kong pagpapasiya natin. Amen? Oho. Dahil pagkaganyan po yung ating gagawin, makikita po natin ang transformation na mangyayari sa buhay natin. Meron bang babaguhin sa buhay ko? Ay, ikaw ang nakakasilip yan. Sino ba nakakakilala sa iyong sarili, kundi ikaw? Tama? Kilala mo ang sarili mo. Ito, alam ko, tama. Ako sa bahaging ito, tama ako rito. Pero sa bahaging ari, alam kong mali ako rin
Yung ako'y magigalitin, alam kong hindi ari tama. Pero dahil ako'y anak na ng Diyos, hindi ko ito yayakapin sa buhay ko. Amen? Naunawaan po niyo, mga kapatid? Oho. Ako, anak, ay sutil. Pero ako'y Kristiyano na. Baptized na nga ako eh. Pero alam kong hindi ito tama eh. Ang sabi ng Panginoon, ako'y palaging magiging masunurin sa magulang ko, aalisin ko itong pagiging sutil. Amen? My young people. Aha. So, hindi lang yan sa young people para sa atin. So, yan po yung unang pagpapasya. Decision, ang ibig nating sabihin. Okay, pagkilala sa katotohanan sa biyayang tinanggap kay Kristo. Sabi po ng verse 1, pinalaya tayo ng Panginoon. At ang tinutukoy natin ay ang 19 and 20. Pangalawa, verse 16. Ito na may magkakapatid na ano. Verse 16, ano ang sabi ng talata? Sabi po ng talata, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Yun ang sabi. Lumakad kayo sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang pita ng laman. Ayun na ang tanong sa atin, saan ako nalakad? Ako ba'y nalakad sa Espiritu o hindi? Pag wala ka sa Espiritu ang lakad mo, di nasa laman ka, ay di ang pita ng laman ang yayakapin mo. Doon ka mayaman. Pero kung sasabihin mong, ako'y doon lalakad sa Panginoon, iyon ang magiging daan upang yumaman ka. Amen po? Oho. Kaya magkakaroon po ng transformation ang ating buhay pagka tayo mayroong desisyon. Naikwento ko na ito sa inyo matagal na. Pero ikikwento ko uli doon sa nakarinig na ay di ulit na sa inyo. Yung ugali ko nung una, tatandaan niyo yung ikwento ko yung kami napasok ng aking ate sa high school. Okay, Ate Dele, yung nasa Manila ngayon. Sabay kami nag-high school niyan. Doon sa Katabangan. Meron kaming skates na sinasabi. Sino nakakita na ng skates? Ayan, sa tabi ng release ng train, nakapatong ngayon, may release ng train, may gulong yon, bearing, may guide din yun, itinutulak ng tao. Minsan ang sakay niyan ay mga 10, minsan marami rin, pagka depende sa haba, pagka doon sa panahon namin, walang jeep doon, puro release lang ng train. Pagka doon din kinakarga yung ibang kabaong, pagka kasalubong mo'y kabaong, kahit na kayo marami riyan, baba muna kayong lahat. Buhat yun. O kaya pagka ang kasalubong mo'y uling, yung baon ng niyog, ginawang uling, doon din ikinakarga. Baba din kayong lahat. Abay, mahirap pa rin. Mangingitim din eh. Ay, meron kami noon. Ikwento ko lang sa inyo ang ugali ko nung una. Ang aking ate, mabagal kumilos. Sa madaling salita, iniwan ko, 3 kilometro yan. Iniwan ko. Pag uwi ko ng bahay, pinagalitan ako ng inay. Ay, kwento ko na yan sa inyo. Okay? 1 linggo kong hindi iniimikan ang inay. 1 linggo. Pero every morning siya ang nagbabalot ng aking pagkain. Ang tawag yung bugong. Binugong. Di ba yung tawag sa Batangas? Binalot, bugong. Yan din. No. 1 linggong hindi ko iniimikan ang inay. Maka 1 linggo ako'y kinausap uli.
Kinausap uli ako'y pinagalitan. Sabi ko, bakit nga naman ako'y ganito? Siya na nagbabalot ng pagkain ko, naglalahat, nagising ng maaga para lang ihanda ang kakainin ko, para ako'y pumasok. Ganito ang ugali ko. Sabi ko, from now on, iiwanan ko na ang ugaling ito. At iniwan ko yun. Iniwan ko yun. Dahil pangit eh. Ilustrasyon lang po ito. Marahil meron tayong mga asal na hindi maganda. Yun ang ibig ko sabihin. Pero dapat nating iwanan. Dahil hindi tayo yayamang espiritual na yakap-yakap natin yung dalawang bahagi. Gusto ko yumamang espiritual. Hindi mo naman iniiwan itong laman. Hindi ka yayaman. Amen? Oh, mga kapatid, gusto mong lumago, gusto mong maging masigla, gusto mong maging kagamit-gamit sa Panginoon, yakap-yakap mo, gusto mong gumawa ng ganitong bagay, pero yakap-yakap mo ang mundo, hindi ka magiging mayaman sa Panginoon. Okay, sabi po ng verse 16, walk in the Spirit. At ngayon, nasabi po ng Romans chapter 6, tingnan ninyo, dapat naman tayong mapaalalahanan ng salita ng Diyos kung bakit tayo ay dapat magpasiyang iwan natin ang mga bagay ng mundo. Sabi po ng chapter 6, verses 12 and 13, huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang tayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan sa kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at sa inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Nabasa ho ba ninyo? Ano ang instruction? Iwan na natin yung old nature. Ang gamitin natin ay yung bago. So yan po yung sinasabi. So, pangalawa po, paglakad sa Espiritu, katulad ng sinasabi sa ating talata, verse 16. Number 3, verse 24, Galatians chapter 5, verse 24. At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ng mga masasamang pita ng kahalayan nito. Na ipinako sa krus ang ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at kahalayan nito. Puntos, pagkilala sa sarili na ikaw ay pag-aari na ng Panginoong Jesus. Hindi na ng dyablo. Napako kang kasama ni Kristo. Amen? Ikaw ba'y may naipako na? Sa iyong lumang pagkatao, may naipako ka na baga? Baka naman alpas pang lahat. Ay ang advice, ipako daw natin, mga kapatid. Meron ba kayong ipapako? Taas nga ang kamay nung merong ipapako pa. Ako lang yata ang meron. Yung iba wala. Aywan ko sa inyo, kayo nakakaalam yan. No? Lahat tayo. Meron. No? Pero kung gusto nating yumaman, hindi po pwedeng hindi natin ipapako yung mga bagay na yun. Pangapat, so, sa lahat ng yan na ating binanggit, sa madaling salita ay pagsupil sa tukso ng lumang pagkatao. Kinakailangan na labanan natin ito, kinakailangan na itakwil natin ito upang magkaroon ng tagumpay na maipamuhay ang buhay na
mayaman sa kayamanang mula sa banal na Espiritu. Kinakailangan natin. Sabi nga po ng Galatia 2:20, ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay hindi ko na ikinabubuhay sa aking sarili, kundi sa pananampalataya kay Jesus na umibig sa akin at ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa akin. So mga kapatid, sana po sa umagang ito, meron tayong aralin na pag-aralan. Kayamanang espiritual. Sana'y nasain natin. Lord, you know my life, you know my character, my attitude. Help me, O God, to overcome all those bad things in my life. And Lord, I am willing to follow and to submit myself to you. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama. Kami po'y nagpapasalamat sa iyo na kami po ay binibigyan mo ng mga pag-aaral na tulad po nito. Lord, salamat po sa mga pagtuturo ng inyong salita. At Lord, kayo po ang nakakakita ng aming mga buhay. Kilala mo po kami. Wala po kami maililihim sa iyo. Alaman mo po ang asal po namin. Kilala mo po kami sa aming mga buhay. But Lord, ngayong pong umaga, kayo ang kumilos sa aming mga buhay. At nawa nga po aming ipanalangin sa iyo ang aming mga sarili na aming tamuhin at yumaman kami sa bahaging espiritual. Lord, ngayong pong umagang ito, kayo ang kumilos sa aming kalagitnaan. Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, mag-aral tayo ng salita ng Diyos sa aming mga minamahal na mga kaibigan. Hindi mo kayang baguhin ang iyong buhay sa iyong sarili lamang. Sabi ng Panginoon, kung wala ako, wala kayong magagawa. Sa pagbabago ng iyong kaluluwa sa kaligtasan ng Panginoon ang kinakailangan mo. Sa pagbabago ng direksyon ng buhay mo, ang Panginoon ang kinakailangan mo upang magapi ang lumang pagkatao. Ngayong umaga, if you want to experience yung buhay na binago, this is your time to make your decision. Meron po ba magtataas ng kamay? Lord, salamat po. Kayo ang kinakailangan ko. Meron po akong asal na hindi maganda. Hindi ko tiyak ang aking kaligtasan, but Lord, sa inyo ako umaasa. Meron po bang ganyan ang panalangin? Meron po bang ganyan tataas ng kamay? Pagpapahayag ng pagtanggap sa Panginoon. Sa mga kapatiran, meron ka bang panalangin sa Diyos? Lord, you know my life. All about myself, Lord. Wala pong lihim sa iyo. And help me, O Lord, na ako po, O Diyos, ay tunay na magsikap sa itinuturo ng inyong salita na maging mayaman sa bahaging espiritual. Yan ba'y panalangin mo ngayong umaga? Amen. Kung yan ang panalangin mo, you can stand wherever you are and pray to God for help. Lord, you know my life. Tulungan mo po ako, Panginoong Diyos. Yes. Sige po. Sino man kayo, kung kita ninyo ang inyong sarili, kilala mo ang iyong sarili, ito yung pagkakataon. Hingin mo sa Panginoon, ma-overcome mo yung mga bagay na yon. Amen. Sige ho, meron pa po ba? Pakila po namin Diyos. Salamat po ng marami. Salamat po sa inyong pagtuturo mula sa inyong salita. Lord, kayo po ang nakakakita sa inyong mga anak. Narito po ang iglesyang ito. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Silang mga nakatayo at maging silang mga nakaupo. Kita mo po kami. Lord, patawad po sa aming buhay na hindi po ayos. At ang dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isang may paghahangad ng buhay na mayaman sa iyo, nawa nga po sa kanilang panalangin, ipagkaloob mo ang kanilang mga kahilingan. At aming Panginoon, sa inyo po kami umaasa
ng pag-aaral na ito ay hindi po mawawala ng kabuluhan. At Lord, umaasa po kami na kami po'y palagi mong papaalalahanan ng tungkol sa iyong mga kalooban. At aming Ama, ito po'y dalangin po namin sa iyong may pagpapasalamat. Hinihingi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po. Purihin po ang Panginoon.